ang mga residente ng bayan ng Makilala sa North Cotabato. Sa tabi kasi ng natumbang puno, may nakitang parang baul o concrete box na sa tabi may mga ginto at antigong barya. Bagyo naman. First time ko naka-experience ng ito. Sa kasagsagan ng malakas na pagbuhos ng ulan kamakailan sa Makilala, North Cotabato, may dambuhalang puno na nabuwal. Natumba diring dako kaing kahoy guys diri sa highway. Pero ang mas pumukaw sa interes ng mga taga rito nang sa pinagbagsakan ng puno, meron silang nakita. Parang nakasimentong baul. Haba siya, ang kapal, parang gold na siguro. Kinakabahan ako ba? At sa paligid nito, may mga nahukay na parang gintong barya. Nashock po kasi hindi pa kami nakita ng gold kaya ng mga ganung coins. Ito po yung posibleng may halaga talaga na 20K. At umugong ang balita online na baka bahagi raw ito ng mga ginto na di umano nahukay sa North Cotabato na sinasabing kasama sa Yamashita Treasure. Motuo jud kog gikan to sa Yamashita Treasure kay mamo po ingon-ingon nila diri sa katiguangon gud na. Meron daw bars. Ang pumasok sa isip ko, magkapira tayo dito. Naka-jackpot nga ba ng ginto ang mga taga rito matapos mabuwal ang puno? Ang tumumbang puno na hindi raw bababa sa 5 dekada na ang tanda, nasa gilid pa rin ng kalsada ng Barangay Saging. Ganito yan kahaba, ito mahogani. Ang unang nakakita sa parang nakasimentong baul, ang magkaibigang Charles at Dondon. Parang baul talaga yung hugis niya ba? Mga ganito siguro ang kapal. Ang kulay niya po is maputi lang, parang normal na simento talaga na minasa ba? Pilit sa puno ng kahoy. Kaya yun, binungkal namin. Malakas ang hinala nilang may laman itong kayamanan. Yung Yamashita Treasure nagamit para saklawan yung war booty. Ang nagnakaw, mga Hapones. Noong World War II at bago mag World War II, 1 dosenang bansa yung pinagnakawan nila. Kinakabahan ako kung may laman ba or wala. Ang pumasok sa isip ko, gold na siguro, magkapira tayo dito. At lalo raw lumakas ang kanilang kutob nung isang araw pagkatapos makita ang parang sementadong baul. May mga nakahukay di umano ng barya sa paligid nito. Daghan na nagaingon, daghan na nakakuha. Ni suksok po ko dito sa mga tao. Isa sa mga nakihukay ang tricycle driver na si Gilbert na may napulot na 2 pirasong barya. Ang una niyang barya, parang kulay ginto na may nakaukit na pangalang Elizabeth II, DG Regina. Sabit iya, waon sa panog 30. Habang ang isa, may imahe naman ng lalaki sa gitna na napapalibutan ng parang pilak o silver. Naguan man yung isang asawa, mga nasulod sa siyang bag. Hadlok sa basig kwaon ba? Gipost na ko ang coins mga pila ka oras na nag-comment dito nga ano daw to 22 karat mahalin na to og 500,000 1,000 ang gramo. Nagasalig yung ko mga dako gid yang kantidad. Ang nakuha naman ng mangungoprang si Rapido, 3 lumang barya. Nashock po kasi hindi pa kami nakita ng gold kaya ng mga ganung coins. Ito po yung posibleng may halaga talaga na 20K. Pero hindi pa man nakukumpirma kung may halaga ba talaga ang mga barya. Si Rapido, ora mismo rin daw na swinerte. Nung wala pa sa akin yung barya, 2 araw lang po yung pasok sa trabaho ko ngayon. 5 araw na yung trabaho ko sa isang week. Hinihigpitan ko talaga ang pagbabantay man kasi maraming nakakaalam na nakapulot ako ng coin baka kuhanin sa akin. Nung nabalitaan naman ng rubber farmer na si Bobong ang tungkol sa mga antigong barya, tumigil daw muna siya sa pangongolekta ng katas mula sa puno ng goma. Lisod ma'am, oy, kay daghan tao. 20 minutes. Naghukay sa one ma'am. Nakakuha kong 2 ka buok ma'am. Sabit iya, waon sa panog 30. Duda na ako kaniyang naibalyo. Kay bugat man, tapos tako po siya. 5 mil or 10 mil. Story sa uban ma'am, guwapo daw ipa-upgrade daw para maalaan kung nabay balyo siya o wala. Pero ang tanong ngayon, ang mga nahukay nilang barya, ginto nga ba? Mga idol, huwag na gold tinuod ni. Dahil may magbahay, tanawa, pinakabok na diyo. Ang isa US Lincoln penny ay nabenta ng 1 milyon.
At hindi lang sila sa mga lumang barya umaasa. Sa paniniwalang may laman din ang nakasimentong baul. Umasa po kami, mayroong laman. May kinalaman kaya ito sa maalamat na Yamashita Treasure? Kita naman siya online po, nga na mga nado Yamashita Treasure dira. Nadyo gold na diya kay dati. Kampo maguna sa hapon nga ingon sa akong mga lolo. Sama-sama nating hukayin at tibagin ang mga kasagutan sa aming pagbabalik. Hala, naibulawan. Nay, natumba diring dako kayong kahoy guys diri sa highway. Punong-puno ngayon ng pag-asa ang mga tigang makilala sa North Cotabato. Nung nabuwal kasi ang punong ito sa kanilang barangay, meron silang mga nahukay. Isang parang sementadong baul na pinaghihinalaan nila baka may lamang kayamanan. Ang pumasok sa isip ko, gold na siguro. Panahon pa sa mga hapon, doon daw bar. Sa gilid ng parang nakasimentong baul, may nahukay ring mga lumang barya. Na po na nag-comment dito nga 22 carats gold daw siya. 5,000 ang gramo. Ito po yung posibleng may halaga talaga na 20K. Mga idol, ug nay gold tinuod ni daghang kami magbahin. Tanawa, pinakabok na diyo. Po, motuod yung kong gikan to sa Yamashita Treasure kay mao po ingon-ingon nila diri sa katiguangon good na. Para malaman kung may laman din ba ang parang sementadong baul. Binasag talaga namin yung lahat. Walang laman eh. Ang inakala palang baul, bloke lang ng simento. Dismayado talaga. Gayunman, sina Gilbert, Rapido at Bobong umaasa na malaki ang halaga ng mga nahukay nilang lumang barya. Mula North Cotabato, sinamahan sila ng aming team papuntang Davao para ipasuri ang mga nahukay nilang barya sa isang numismatist eksperto sa mga barya. Hindi Philippine coin. Meron Turkey, Thailand, meron Saudi Arabia, meron din Canada. Ang isa ay US, Lincoln Penny. Ang pinakamahal na Lincoln Penny, 1 milyon. Year 1943. Meron si Queen Elizabeth na commemorative coin, 1 million ang denomination. Meron din siyang napansin na magpapatunay na hindi antigo ang mga nakitang barya. Gaya na lang ng nahukay na Elizabeth coin ni Gilbert. Sa ilalim, may nakaukit na taong 2012. Ito ay hindi mga antigo. Pag sinabi mong antigo, 50 years to 100 years. Currently, in circulation pa rin yan. Ito ay Canadian coin na Queen Elizabeth, around 45 pesos. Ito ay from Thailand, ay around 10 pesos lang. Turkish coin, around 10 pesos lang. Ang Saudi, 5 pesos lang. Itong isa ay Turkey, 3 piso. Ito, yung Lincoln nga. Kasi ito ay 2008. Ito bibilin mo, siguro around 5 pesos. Espaya po, nag-expect po ko ba nga ito, kaya wala di ay. Okay lang ma'am, papadayon na po ko sa akong papangina. Kung hindi pala ito mga antigong barya, bakit ang mga ito nasa hukay? Kasi ang mga Pilipino, mahilig sa mga pamahiin. Doon sa Cotabato, yun ay posibilidad na nagtapon sila ng coin. Nagkataon naman, may punong tumubo doon. Kalsada doon is accident-prone area. Marami nang nadisgrasya. Pag dumadaan sila, maghagi sila ng barya para maiwasan na accident. Report from the local oral history, small Japanese patrols were occasionally entering villages in Makilala to extract food and supplies from 1944 to 1945. Mayroong mga claim or accounts na may nakahukay ng gold. Kaso lang wala po tayong evidence na makapagsabi na meron talaga silang nahukay. Ang sitwasyon sa puno ngayon, pinatabunan ni Kap ng buhangin para hindi dumugin ng mga tao. Ilang dekada nang kumikiliti sa imahinasyon ng marami ang maalamat na Yamashita Treasure. Pero hanggang ngayon, nananatili pa rin itong isang palaisipan. May katotohanan ba o kathang-isip lang? Mga kwentong bayan na paulit-ulit na isinasalaysay na para bang isa ng gintong alamat sa ating kasaysayan. Hala, naibulawan! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.